Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. First time ni Mikey na makapagtrabaho ng Dubai. Kung kaya't kabado ito siyang pumunta ng Dubai para magtrabaho. Ngunit naisip rin niyang alang-alang sa kanyang nanay na may sakit at 6 na maliliit pang mga kapatid, ay ginawang tapangan ni Mikey ang loob niya at sinuong ang lugar ng Dubai para magtrabaho. Ngunit hindi umayon sa kanya ang tadhana. Nang ang naging amo niya ay walang kasing lupit. Kasama ng mga kasamahan niyang kasambahay ay hindi sila pinapakain ng maayos at ginawa pang kunin ang kanilang passport para hindi sila magtangkang lumayas. Ngunit hindi na iyon inisip pa ni Mikey dahil ang sa isip lang niya ay makatakas lang siya sa amo niyang may masamang ugali. 2 araw ring palaboy-laboy itong si Mikey sa kalye at walang direksyon kung saan ito siya papatungo. Ginawa niyang umupo muna pansamantala para magpahinga dahil sa ramdam na niya ang kumakalam niyang sikmura. Nang maya-mayay, merong lumapit sa kanyang isang lalaking Arabo. Dahil sa hindi nakatingin itong si Mikey sa sandaling yon, ay nagulat ito siya at natakot dahil sa inaakala niyang baka ang amo niya iyon at kukunin siya nito. Napawi lang ang gulat ni Mikey nang magsalita na itong Arabo. "Sorry miss kung nagulat kita. Napansin kong nag-iisa ka lang dito sa kalye. Ito nga palang tinapay, kainin mo," sambit ng Arabo. Dahil sa gutom, ay dali-daling inabot ni Mikey ang tinapay na inabot sa kanya ng lalaking Arabo. At doon na nagsimulang nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Naawa ang lalaking Arabo nang malaman niyang minaltrato pala ng amo niya itong si Mikey, kung kaya't tumakas ito siya at nagpakalayo-layo. "Sakto, wala kami ngayong kasambahay sa bahay namin kasi umuwi si Manang sa kanila, may inaasikaso sa lupa nila. Baka gusto mong mamasok ang katulong sa tahanan ko. Hindi naman lahat ng Arabo ay kagaya ng malupit mong amo. Kung desidido ka ay pwede ka nang sumama sa akin ngayon kaysa magpalipas ka pa dito ng gabi. Sige ka, madaming mga masasamang loob na nag-aaligi dito tuwing gabi," sambit ng lalaking Arabo. Nang marinig ni Mikey ang sinabi ng lalaking yon, ay napaisip ito siya. Para namang mabait ito siya at isa pa ay wala na rin akong mapupuntahan pang iba. Bahala na, bulong ni Mikey sa kanyang sarili. At ginawa nga niyang sumama sa lalaking Arabo. Habang nasa biyahe sila'y patuloy sa pagkwento sa kanya itong lalaking Arabo. "Malapit lang naman dito ang bahay namin. Maraming salamat nga pala sa pagtitiwala. By the way, Steve nga pala ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo?" saad ng lalaki. "Mikey naman po ang pangalan ko, sir. Matanong ko lang, sir, paano po kayo natutong magtagalog?" tanong ni Mikey. "Simula kasi noong maliit pa ako hanggang sa lumaki ay iisang Pilipina lang ang naging yaya ko. At tinuruan niya ako ng lingwahe nyo. Sayang nga, wala dito ngayon si Manang. Panigurado magkakasundo kayo nun," tugon naman ni Steve. Pagkarating nilang dalawa ng bahay ni Steve, ay agad na pinakilala ni Steve itong si Mikey sa kanyang asawang si Mara at nag-iisang anak nilang babae na si Maru. Malugod naman nilang tinanggap sa pamamahay nila itong si Mikey at nangyari ngang nagsimula ng magtrabaho sa pamamahay ni Steve itong si Mikey. Naging maganda ang karanasan ni Mikey sa kanyang pagtatrabaho sa tahanan ni Steve dahil sa alagang-alaga ito siya at parang kapamilya na nila ang turing nila sa kanya. Dahil sa kabaitan ng amo ni Mikey ay sinuklian niya iyon ng kasipagan at ginawa niyang alagaan ng mabuti ang anak ni Steve na si Maru, kung kaya't mas napalapit sa kanya ang loob ng bata. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Nagtaka ito si Mikey na palagi na lang ginagabi ko umuwi at nagkukulong itong si Steve sa kanyang kwarto. At kung maaga naman siya kung umuwi ay palagi ito siyang lasing. At isa pang kinakataka ni Mikey
nang kung bakit hindi na umuwi ng bahay nila itong si Mara. Doon ay nagduda na si Mikey na mayroong problema ang mag-asawa. Kung kaya't isang gabi, nang umuwing lasing na naman itong si Steve, ay ginawang bihisan ito siya ni Mikey at kinausap. Sir, kung meron man po kayong pinagdadaanan ay pagsubok lang po yan sa buhay nyo. Huwag nyo pong hayaan niyang sirain niya ang buhay nyo. Naalala mo noon, sir, nang una mo akong nakita? Malaki ang pasasalamat ko noon dahil tinulungan mo akong labanan ng pagsubok. Ngayon, ako naman ang magpapangaral sa iyo, sir. Natigil lang ang pagsasalita ni Mikey nang makita niyang mahimbing na ang tulog ni Steve. Pagkasunod na gabi ay napaaway itong si Steve nang makita niya ang asawa niya sa isang bar na kasama ang kanyang ibang lalaki. Dahil sa kalasingan ni Steve ay siya pa ang nabugbog at napuruhan. At umuwi ito siyang mainit ang kanyang ulo. Ginawa sana siyang salubungin ni Mikey at inalalayang makaakyat sa may hagdan. Ngunit dahil sa init ng ulo at galit niya ay di sinasadyang matulak ni Steve itong si Mikey hanggang sa nagpagulong-gulong ito siya pababa ng hagdan. Nagulat rin si Steve sa nagawa nito. Kung kaya't kahit hindi na nito kayang lumakad ay pinagsikapan niyang mababa si Mikey at matingnan ang kalagayan. Sa pangyayaring yon ay hingi ng tawad si Steve sa nagawa. Ngunit ang nagkaroon na ng malay ito si Mikey ay hindi na niya maalala pa itong si Steve at Maro. Bahagya pala ito siyang nawalan ng alaala sanhi ng pagkabagok ng kanyang ulo. Ginawang bumawi ni Steve dito kay Mikey at ginawa niyang alagaan ito siya at umaasa siyang balang araw ay babalik ang kanyang alaala. Sa pangyayari ding yon ay ginawang magbago nitong si Steve at hindi na muli ito siyang naglalasing pa. Sa pag-aalaga at pag-aasikaso ni Steve sa may amnesia na si Mikey ay nagawa niyang mahulog ang loob niya kay Mikey. Natutunang ibigin ni Steve itong si Mikey at ginawa nilang mag-date at magsaya kasama ang anak nitong si Maro. 8 buwan rin ang lumipas na naging masaya itong si Steve. Ngunit kinakabahala lang niya kung anong mangyayari kapag bumalik na ang alaala ni Mikey. Hanggang isang araw, bigla na lang sumakit ang ulo ni Mikey. Agad ay dinala ito siya ni Steve sa ospital para matingnan. Ngunit ang lapitan at kausapin na itong si Steve ng doktor ay nalungkot ito siya sa sinabi sa kanya ng doktor. Sir, good news po. Bumalik na sir ang alaala ng pasyente. Bukas makalaway, pwede na kayong lumabas ng ospital para doon na lang ang pasyente bumawi ng lakas niya sa bahay nyo. Sambit ng doktor. Bagyang napangiti si Steve sa sandaling yon. Ngunit sa kaloob-looban niya ay nalulungkot ito siya. Isang linggo ang lumipas. Malungkot na nakaupo si Steve sa may balkonahe. Kung kaya't ginawa siyang lapitan ni Mikey at kinausap. Bakit para yatang malungkot ka, Sir Steve? May problema ba tayo? Sambit ni Mikey. Wala lang yun, Mike. May naalala lang akong masayang sandali. Pero wala na yon, bigla na lang naglaho. Malungkot na tugo naman ni Steve. Yung ano? Yung masaya kang kasama ko? Sa sinabi ni Mikey ay napatitig sa kanya itong si Steve. Oo Steve, tama ang narinig mo. Dahil sa mga panahon na yun ay bumalik na ang alaala ko. Pero ginawa kong ikubli mo na sa iyo yon dahil nakita kong ang saya-saya mo. Ayaw kong masira ang kasayahang nakita ko sa iyong mga mata. Steve, patawad sa nagawa ko. Matapos sabihin iyon ni Mikey ay hindi na nakapagsalita itong si Steve at ginawa niyang yakapin itong si Mikey. At nangyari ngang nagkatuluyan itong si Mikey at Steve. At simula sa araw na yon ay masayang masaya itong si Steve, nakapiling itong si Mikey at ang anak nilang si Maro. Mga ka-explorers, sa buhay natin, may mga taong bigla na lang darating para buuin ang nawasak nating damdamin. Huwag lang nating gawing lunurin ang ating sarili sa kalungkutan.